at Augustin. Sets up Alan Kaidik. Yes! First 25-second shot clock for San Miguel Beer. And Alan Kaidik. Isang PBA legend, ang pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng bansa. Ngunit bakit kumakalat ang mga balita na siya raw ay isa ng gasoline boy ngayon? Totoo nga ba na ang triggerman na kinatakutan ng buong Asia ay nauwi sa hirap? Dekada 80, isang payat na bata mula sa University of the East ang nagsimulang magliyab ang mga kamay. Alan Kaidik. Hindi siya ang pinakamabilis, hindi siya ang pinakamataas tumalon, pero kapag binitawan na niya ang bola, asahan mong net lang ang tutunog. Pumasok siya sa PBA noong 1987 bilang number 1 overall pick. Dito na isinilang ang bansag na The Triggerman. Alam nyo ba na siya lang ang tanging player na umiscore ng 79 points sa isang laro? At sa larong yon, nagbaon siya ng 17 3-pointers. Isang record na hanggang ngayon sa loob ng mahigit 3 dekada ay hindi pa rin natitibag. Hindi lang sa Pilipinas kinatakutan si Alan, sa buong Asia. Siya ang nightmare ng mga kalaban. Naaalala niyo pa ba noong 1990 Asian Games? Halos manginig ang mga defenders ng China tuwing itataas ni Alan ang kanyang kaliwang kamay. Sabay nga ng mga commentators noon, "You can't stop him, you can only hope he misses." Pero gaya ng lahat ng kwento, dumating ang dapit hapon ng kanyang career. Noong taong 1999, nagretiro ang Triggerman. Dito na nagsimulang magtanong ang marami, nasaan na si Alan Kaidik? Ngayon sagutin natin ang tanong, gasoline boy nga ba siya? Ayon sa mga ulat, dinawit ang mga basketballista sa isang investment scheme kung saan maraming investors ang naglagak ng pera sa Dual Fuel Petroleum Corporation. Sinasabi ng mga biktima na ang pagkakaugnay o pag-endorso ng mga sikat na basketballista ang naging dahilan kung bakit sila nagtiwala at nag-invest sa kumpanya. Mariing itinanggi ni Kaidik at ng kanyang mga kasamahan ang anumang kinalaman sa panloloko. Ayon sa kanilang mga legal representative, ang kanilang mga pangalan at pagkakakilanlan ay inabuso at ginamit lamang ng walang pahintulot upang makaakit ng mga investors. Ang kaso ay kasalukuyan nang nasa ilalim ng pagsusuri ng mga pisikal at dumadaan sa tamang proseso ng batas upang matukoy kung sino ang mga tunay na mastermind sa likod ng operasyon. Katulad ng mga naunang chismis na siya raw ay naging gasoline boy. Ang pagkakasangkot niya rito ay lumalabas na isa ring sitwasyon kung saan ginamit ang kanyang tanyag na pangalan sa maling paraan. Nanatiling matatag ang kampo ni Kaidik na sila ay biktima rin ng maling paggamit ng kanilang reputasyon. Si Alan Kaidik ay naging isang matagumpay na assistant coach sa PBA. Naging team manager din siya, ngunit ang tunay niyang passion ngayon ay ang pagtuturo sa pamamagitan ng Alan Kaidik Shooting Camp. Ipinapasa niya ang sekreto ng kanyang perfect form sa susunod na henerasyon. Siya ay isang legendary ambassador ng NBA at PBA. Maayos ang kanyang buhay at higit sa lahat, nirerespeto ng bawat Pilipino. Si Alan Kaidik ay patunay na ang basketball ay hindi lang laro ng lakas. Ito ay laro ng talino at karakter. Mula sa pagiging batang UE hanggang sa pagiging hari ng 3 points at ngayon bilang isang mentor, ang kanyang apoy ay hindi kailanman namamatay. Maraming salamat sa panunood.